Esmeralda's Point of View. Isang maganda at panibagong umaga ang bumungad sa bagong araw ko. Ang init ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa mga malalawak na bintana ng mansyon, habang isa-isa naming hinahawi ang mahahabang kurtina para sa pagsisimula ng bagong araw. Ang hangin ay may halong sariwang amoy ng bulaklak at kape, at tahimik ang paligid maliban sa mga kasambahay na abala sa kani-kanilang gawain. Naghahanda sa karaniwang umaga na puno ng kwento at munting chismis. Ganito kapayapa ang puso ko mula nang mawala ang tinik sa aking puso. Ang malaking sakripisyo na aking ginawa ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Ngunit alam ko rin sa sarili ko na ang kapayapaang gawa sa desisyong may nasaktan ay hindi magtatagal. Habang ako'y nag-aayos sa mga bulaklak sa vase, narinig ko ang tinig ni Rikang nagbabalita. "Uuwi pala ngayon ang bunsong anak ng mga Montemayor," sabi niya habang pinupunasan ng mga vase sa sala ng mansyon ng mga Montemayor. "Last nating kita sa kanya, 5 years ago, diba? 20 pa lang siya noon. Paniguradong mas gwapo na yun ngayon na uuwi rito sa Pilipinas galing Amerika. Sayang, Esmeralda, hindi mo na masisilayan ang kagwapuhan ni Sir Anthony," ani Carlita, may mapang-asar na ngiti. Hindi ko sila sinagot at mas itinuon ang pansin sa paglilinis. "Bakit ka pa kasi aalis? Hindi naman maliit ang sahod dito, lalo na ikaw. Sa ating tatlo, ikaw nga ang pinakamatagal rito. High school ka pa lang, nandito ka na, di ba?" "Oo," simpleng sabi ko. May mas malaki kasing oportunidad sa ibang bansa. Ito ay konektado sa natapos kong kurso. Sayang naman kung hindi ko tatanggapin. At isa pa, gusto ko ring makapunta ron." "Ang swerte mo naman. Sana kami rin, pero kontento na kami rito eh. Sakto ang sahod at benefits. Mabait pa yung mga amo." Tumango lang ako sa kanila at hindi na nakisali sa tsismisan nila. Sabi ng mama ko, may iba't ibang linya ang bawat tao. May iba maagang nakuha ang gusto nila sa buhay. May iba na matagal. May iba't iba rin kaming pangarap. At nasa amin na kung papaano itong aabutin. "Kahapon hinahanap ka pala ni Sir Bruce, ang pamangkin ni Madam. Magkakalala ba kayo?" tanong ni Rika, tila interesado. Napatingin ako sa kanya. Dati ko siyang kaklase nung high school. Isa rin siya sa manliligaw ko noon. Kaso nang hindi ko sinuklian ang kanyang nararamdaman, punong-puno ng insulto ang nakuha ko at pinahiya pa ako sa maraming tao. Nakesyo ang kapal ko raw para tanggihan ng isang kagaya niya. Kaya't kahit na medyo bumait na siya sa akin ngayon, ayoko na siyang makasalamuha pa, lalo na't problema siya ngayon ng mga Montemayor dahil sangkot sa mga gulo. Isang buwan na lang meron ako rito bilang kasambahay bago ako tuluyang umalis. Yon ang request ni Madam nang magpaalam ako na magre-resign. Naiintindihan naman niya ako dahil matagal na rin akong nandito. Ayaw ko rin namang maging maid habang buhay. Kaya't gusto kong mag-explore at subukan ang ibang oportunidad sa buhay. Hindi maipagkakaila na may kaba akong nararamdaman ngayong uuwi ang bunsong anak ng mga Montemayor. Sa tagal ko rito sa poder nila, hindi ko pa rin makalimutan ang mga salita niya na tumatak talaga sa aking isipan. Kaya't maswerte ako na iisang buwan na lang natitira ko bago ako tuluyang umalis dito. Kapag natapos ng isang buwan, alam kong hindi ko na siya makikita pang muli. Inayos namin ang aming mga uniforme nang sabihin ng mayordoma na nakarating na si Anthony. Humilera agad kami sa magkabilaang gilid upang bigyang bati ang pag-uwi niya. "Maligayang pag-uwi, Sir Anthony!" Bati ng mga kasambahay habang naglalakad siyang papasok. Nakayuko lang ako at tahimik na naghihintay na madaanan ang pwesto namin para makibati. Ramdam ko ang kaba sa puso ko na para bang kung anumang oras sasabog ako. "Maligayang pag-uwi, Sir Anthony!" Sabay na bati ko sa mga kasamahan habang nananatiling nakayuko. Bigla akong nakaramdam ng kaba at tensyon nang huminto ang mamahaling sapatos niya sa tapat ko. Para bang tumigil ang oras sa sandaling yon at hindi ko alam kung anong aking susunod na gagawin. "Anak!" Mabuti na lang at tinawag siya ng kanyang ina, kaya't nagpatuloy na siya sa paglalakad. Doon ako nakahinga ng maluwag.
Bahagyang humupa ang kaba na bumabalot sa akin. Matapos ang pagbati, dumiretso na si Sir Anthony sa malaking hapag kasama ang kanyang pamilya. Tahimik lang kaming nagsuserve ng mga pagkain, habang ang mga Montemayor masayang nagkukwento sa kanilang anak tungkol sa mga pagbabago habang wala siya rito. Unfortunately, some of our staff here will now go to take another steps in their life. Hindi naman namin sila mapipigilan sa pag-alis nila dahil matagal na rin silang naninilbihan dito sa atin. Ani Madam, sabay sulyap sa akin. Umatras ako matapos mailapag ang inumin. Who? Tanong ni Anthony, bahagyang nagulat. Sina Manang Elmira, Manong Luis, at si Esmeralda. Parang natuyo ang aking laway nang marinig ang pangalan ko. Nang bahagyang iangat ang tingin ko, naramdaman kong nakatingin na sa akin ang malamig na titig ni Sir Anthony. Agad akong umiwas. Good for her, sagot niya, maiksi at malinaw. Yes, son. Ayoko nga sanang pakawalan kasi she's been very good staff here. Pero alam ko rin naman na may gusto rin siyang maabot sa buhay. O baka naman gusto na rin niyang mag-asawa na. Right, Iha? Dagdag ni Madam. Napaangat ako ng tingin kay Madam. Ngumiti siya sa akin bago nagpatuloy sa pagkain at bahagyang napawi ang tensyon sa dibdib ko. Matapos ang mahabang araw, pabagsak kong inihiga ang sarili sa kamat na patitig ng matagal sa kisame. Mabuti na lang at aalis na talaga ako rito. Hindi ko rin matitiis magtagal pa lalo na't umuwi na si Anthony. Ang simpleng katotohanan yon ay bumabalot sa akin ng halo-halong kaba at lungkot. Si Anthony ay matanda lang sa akin ng 2 taon. May nakaraan kami. Ako ang dahilan kaya siya napilitang umalis. May relasyon kami dati, pero kami lang nakakaalam. Pasikreto lang noon dahil kasambahay ako at anak siya ng amo ko. Nagalit ang pamilya niya nang sabihin niya na ayaw niyang magtungong Amerika, na dito na lang siya mag-aaral. Ang rason niya, ayaw niya akong iwan. Pero itinulak ko siya. Sinabi ko na hindi ko siya mahal sa puntong hinalikan kong kaibigan kong si Jericho, ang kaibigan kong bakla. Nasuntok yun ni Anthony bago siya umalis. Mabuti na lang at magkaibigan pa rin kami ni Jericho, na ngayon ay si Jerica na. Kaya kinakabahan din ako sa presensya niya ngayon. Baka galit pa rin siya. O baka naman hindi na, dahil naka-move on na siya. Sa tagal niya sa Amerika, imposibleng walang iba. Umabot na lamang ng 11:00 ng gabi, hindi pa rin ako nakakatulog. Naisipan kong lumabas muna para magpahangin. Habang naglalakad, naisipan kong tawagan ng kaibigan kong bakla. Hello, Barikat! Napatawag ka? Sigaw niya sa telepono. Napangiwi ako. Tigilan mo nga ako, Jericho. Aba hoy, wag mo na nga akong tawagin ganyan ha. Sinasabi ko sa'yo dyan, huh? Paalala niya. Natawa naman ako. Biro lang. Kailan ka ba may free time? Pasama sana ako eh. Sana naman, Aber? Sa mall, bibili ng maleta. Taray! Excited ka na talagang umalis dyan ha? Pero balita ko, umuwi raw ang ex mo. Naaalala ko tuloy nung hinalikan mo ko para mapaalis lang yung mayaman mong ex. Pweh! Hanggang ngayon nandidiri pa rin ako sa ginawa mo. Halos basagin pa ng ex mo mukha ko. Huwag na nga natin pag-usapan yan, Jericho. Basta bukas puntahan kita sa inyo. Okay. Sagot niya. Binaba ko na ang tawag at bumuntong hininga. Day off ko naman bukas kaya't may oras akong bumili ng maleta. Ang ibang damit ko, inuwi ko na rin sa last day off ko. Para kapag natapos ng 1 buwan ko rito konti na lang ang dadalhin ko. Kaso, kinaumagahan, excited na sana ako sa pag-alis nang bigla akong lapitan ng mayordoma. Esmeralda, sa susunod na araw ka na lang magde-day off, ha? Napasinghap ako. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Napakamot siya sa kanyang ulo. Si Sir Anthony kasi, ayaw niya sa mga kasambahay na pagsilbihan siya sa kwarto niya. Nagalit. Baka pwedeng kapag galit pa rin siya lumabas ka na lang. Kinabahan ako. Po?
Pero may lakad kasi ako. Sige na, iha. Aalis ka rin naman, di ba? Sa susunod ka na lang mag-day off. Nanlumo ako, pero wala rin akong magawa. Tinext ko na lang si Jericho na hindi kami matutuloy. Kabang-kaba rin ako ngayong daladala ko ang isang tray ng pagkain ni Anthony. Kinatok ko ang pinto bago pumasok. Pagpasok ko, nagkalat ang mga damit niya sa sahig at wala rin siya sa kanyang higaan. Hindi rin nakahawi ang kurtina kaya't medyo madilim ang silid. Nilapag ko ang tray sa lamesa, saka nagtungo sa bintana. Hinawi kong kurtina at pinulot din ng mga damit niyang nagkalat. Habang ginagawa yun, naramdaman ko ang kanyang mga yapak sa sahig. Napatigil ako at dahan-dahang nag-angat ng tingin sa kanya. Kumain na po kayo, sir. Nasa lamesa na pong pagkain niyo. Formal kong sabi, tumayo na rin. Inilagay ko sa laundry basket ang mga damit na napulot ko. May iba pa po ba kayong iuutos? Tanong ko pa. Lock the door. Tumango ako. O sige po. Agad akong tumalikod at pinindot ang doorknob para mailak ito paglabas ko. Kaso, hindi pa man ako nakalalabas, biglang sumarang pinto. Ang palad ni Sir Anthony ay nakatulak doon at nanlamig ako nang nasa likod ko na siya. Saan ka pupunta? Bulong niya sa tenga ko. Aalis na ako, sir. Tapos na hong trabaho ko. Sagot ko, nanginginig ang boses. Sinong nagsabing tapos ng trabaho mo? Napasinghap ako nang maramdaman ko ang kanyang kamay na dahan-dahang gumagapang sa bewang ko. Hindi pa tapos ang trabaho mo. Hindi na nawala ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Sobrang bilis nito na parabang lalabas na sa katawan ko. Ano pa pong ipapagawa nyo? Nang humarap ako sa kanya, halos mawalan ako ng hininga sa sobrang lapit. Akala ko ay magsasalita siya. Kaso nagulat ako nang maramdaman ko ang malamig na metal sa palapusuhan ko. Nang ibaba ko ang tingin ron, nanlaki ang mata ko. Nakaposas na pala ako. Anong ibig sabihin nito? Bumibilis ang tibok ng puso ko sa kaba. Anthony! Kinaladkad niya ako patungo sa kama at inilagay ang pares ng posa sa headboard. Hindi ka aalis. Anong karapatan mong umalis? Hindi mo ba natatandaan ang sinabi ko noon? Babalikan kita dahil akin ka. Hindi ka pwedeng umalis sa poder ko. Mariin niyang sabi. Nakaramdam ako ng matinding takot. Hindi to nakakatuwa . Alisin mo to, Anthony. Tiningnan niya lang ako. Anthony! Talagang gagawa't gagawa ka ng paraan para lang makawala sa akin, ano? Ganun mo ba kadisgustong makasama ako? Dati sunod-sunuran mo lang ako na pumayag akong maging sikreto mo. Ngayon hindi mo na ako mapapasunod, Esmeralda. Hindi mo ako aso. Ano bang sinasabi mo? Tanggalin mo nga to. Wala kang karapatang gawin to sa akin. Matagal nang tapos ang relasyon natin, Anthony. Nang hindi niya ako pinakinggan, lumabas siya ng kwarto. Iniwan akong mag-isa sa ganoong posisyon. Anong plano niya sa akin? Baliw ba siya? Paano kung makita kami ni Madam sa ganoong sitwasyon? Anong iisipin niya sa akin? At ng mga katrabaho ko? Kailangan kong makaalis dito. Hindi na tama to, hindi niya ako pag-aari. Kaya pala may kaba akong nararamdaman nang malaman kong uuwi siya kasi may mangyayaring ganito. May ganito siyang plano. Ilang minuto lang ang lumipas. Bumalik si Anthony sa kwarto. Sisigaw sana ako kaso may kasunod siya na pumasok. Si Madam nagulat nang makita ko at ang kalagayan ko. Napatingin siya kay Anthony. Son, what is the meaning of this? May nagawa ka ba sa anak ko, Esmeralda? Umiling ako. Wala po, Madam. Siyang bala kong pakasalan, Mama. Namilog ang mata namin pareho ni Madam. What? Nababaliw ka na ba, anak? Sigaw ni Madam, halatang hindi makapaniwala. Kahit ako hindi ako makapaniwala. Madam, pakawalan niyo po ako rito, hindi tama to. Sabi ko, nanginginig at pilit na kumakawala sa posas. Lalapit sana si Madam sa akin kaso agad na nagsalita si Anthony. Try it, Mama. Hindi ko tatanggapin ang posisyon sa kumpanya. Nalaglag ang panga ni Madam. Anak, paano nangyari to? Hindi ko kailanman naisip na may gusto ka kay Esmeralda. She's a maid and... She was my girlfriend before. Before I went to America, Mama. Hiniwalayan niya ako para matuloy ako ron.
You should thank her for hurting me. She had to kiss that gay para lang mapaalis ako ng bansa. Hindi makapaniwalang tiningnan ako ni Madam. Umiling ako. Madam, matagal na po yun eh. Ngayon wala na po. Gusto ko lang po talagang maayos na makaalis sa mansyon. Lumapit si Madam sa akin at sinampal ako. Hindi ko maipagtanggol ang sarili ko dahil nakaposas pa rin ako. Akala ko ikaw ang pinakamatinong babaeng kasambahay rito. Pero nilandi mo palang anak ko. Ano akala mo matatanggap kita para sa anak ko? Galit niyang sigaw. Shut up, Mama. Hurt her again? You won't see me again too. Sabat ni Anthony na lumapit na sa akin. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Madam ang kanyang anak. I can't believe you, son. At nag-walk out na si Madam. Naiwan kaming dalawa sa katahimikan ng silid. Naiyak na ako sa sobrang kaba. Hindi ganito ang gusto kong mangyari. Inaamin ko sa sarili ko na may gusto pa rin ako kay Anthony ngunit wala na akong balak na balikan siya. Pakawalan mo na ako! Galit kong sigaw. Pakakawalan kita if you'll agree to marry me. At bakit naman kita pakakasalan? Dahil gusto ko, Esmeralda. Mariin niyang sabi. Wala man lang konsensya sa kanyang mga mata. Sa tingin mo ba, madadala mo sa sapilitan ng lahat? Hindi lahat sa mundo makukuha mo, Anthony. Kaya tanggalin mo na to. Sigaw ko, pilit na kumakawala. Lumapit siya sa akin. Makukuha ko ang lahat, Esmeralda. At isa ka na ron. Mabutit hindi tuluyang nabaliw si Anthony at pinakawalan din niya ako. Halos hindi na ako makapagsalita habang naglalakad pabalik sa maid's quarter. Ang mga kaibigan ko nga gustong magtanong nang dumating ako, ngunit hindi nila magawa dahil ramdam nilang kaba at takot na bumabalot sa akin. Esmeralda! Napatalon ako sa gulat nang lumapit ang mayordoma sa akin. Esmeralda! Pinapatawag ka ni Madam. Kinakabahan ako ngunit tumango ako. Gusto ko rin siyang makausap para linawin ang nakita niya. Aalis na rin naman ako rito kaya't gusto kong wag nang itago ang nangyari sa akin at kay Anthony noon. Madam, ani ko pagdating sa opisina niya. Gusto kong ipaliwanag ang... Ngunit hindi siya nagbigay ng pagkakataon. Naglapag siya ng tseke sa lamesa. Nakatingin sa akin na may sobrang sama ng ekspresyon. Tanggapin mo ito, Esmeralda. Ito nang huling araw mo. Malis ka na. Kalmado ko siyang tiningnan kahit may kaba sa kaloob-looban ko. Madam, kung ano mang meron sa amin ng anak niyo, tapos na po yun. Hindi po mangyayari kung ano man ang iniisip ninyo. Tinaasan niya ako ng kilay. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Iha, nagustuhan kita bilang kasambahay ko. Ngunit huwag naman masyadong matayog ang pangarap. Hindi kita matatanggap bilang kapares ng anak ko. Huminga ako ng malalim at tiningnan ng tseke. Tatanggapin ko po ang pera. Ani ko na ikinagulat niya. Hindi ko rin naman tanggap ang anak ninyo bilang kapares ko. Nandito lang ako para magtrabaho. Bata pa po kami noon. Nadala lang sa bugso ng damdamin. Pero ngayon napagtanto ko na hindi nga talaga kami bagay. Oo naman. Because my son will marry a rich heiress. Mabuti naman po, kaya tatanggapin ko po ang pera. Hindi ko naman gusto si Anthony. Nalaglag ang kanyang panga. Hindi siguro siya makapaniwala na kaya kong magbitiw ng ganong salita kahit isa kong hampas lupa. Na kaya kong hindian ang anak niya kahit hampas lupa lang ako. Kinuha kong tseke at nagbaba ng tingin. Aalis na ho ako. Tinawag niyang pangalan ko ngunit hindi ko na siya nilingon. Hindi naman ako lugi. Mahal ko ang anak niya noon. Ngunit hindi ko na siya pwedeng pakisamahan. Lalo na sa ipinakita niya sa akin ngayon. Kaya kung magmumukhang pera ang motibo ko, ayos lang. Pandagdag na rin to sa gastusin ko sa pangarap kong makapunta sa ibang bansa. Totoo ba? May relasyon kayo ni Sir Anthony noon? Kalat na sa buong mansyon. Tanong ni Rika habang nag-iimpake ako. At ngayon ang alis mo? Oo, Rika, may relasyon kami noon. Ngunit noon yun. Ngayon wala na. Kaya pala... Napabuntong hininga siya. Kaya pala huminto siya sa tapat mo nung dumating siya. Hindi ko na pinansin ang sinabi niya. Mahal mo pa ba? Napahinto ako.
at napatingin sa kanya. Hindi na. Diretso kong sabi. Kahit sa kaloob-looban ko, nagpoprotesta pa rin ang puso ko. Kailangan kong gawin yun para matahimik na rin ang buhay ko. Gulat na gulat ang pamilya ko sa pag-uwi ko. Agad akong sinalubong ni Mama para yakapin at kinuha ang maleta ko. Maraming tanong ang kanyang mga mata, ngunit inunahan ko na siya agad. Mag-a-abroad ako, Mama. Ani ko, may kasamang ngiti. Masaya ang pamilya ko sa desisyon ko, lalo na si Mama. Sa tagal kong naninilbihan sa mga Montemayor, nakahinga na rin sila ng maluwag ngayong tatahakin ko na ang pangarap ko. Magiging English teacher ako sa Japan. Yun ang alok na natanggap ko. Hindi naman hiring ang kumpanya, kaya ang maalok nila ay isang privilege na napakaganda. Hindi na rin ako ginambala ni Anthony. Mabuti naman. Baka na-turn off na siya nang malamang tinanggap ko ang pera ni Madam. Mabuti na rin yun na tumigil na siya sa kanyang kahibangan at nakakabuti na rin sa akin ang katahimikan. Tao po. 2 linggo nang nakakalipas mula nang umalis ako sa mga Montemayor. Halos tapos ko nang asikasuhin ang mga papeles ko at konti na lang pwede na akong lumipad. Tao po. Ma, may tao sa labas. Ani ko kay Mama habang inaayos sa mga papeles ko sa folder. Teka lang. Mula sa kusina hinubad ni Mama ang apron niya at lumabas para harapin ng tao. Excited na ako sa magiging journey ko sa Japan. Ito ang unang pagkakataong makalalabas ako ng bansa. Talaga namang magsisikap ako ron at mag-aasawa ng hapon para tuluyan ko nang makalimutan si Anthony. Ha? Hindi ako umutang nito! Nagulantang ako sa sigaw ni Mama sa labas at napatayo. Wala akong perang pambayad niyan. Hindi ako umuutang. Dali-dali akong lumabas at nakita kong kaharap niya ay isang lalaki na may dalang papel. Kumunot ang noo ko't lumapit. Bakit ma? May problema ba? Tanong ko. Anak, naniningil siya ng 100,000 kasi umutang daw ako. Sagot ni Mama. Ha? Napatingin ako sa kanya. Halos hindi makapaniwala. Diyos ko, wala akong maalala na umutang ako. Bulong niya habang hawak ang papel. Kinuha kong papel at nakita ko nga na kay Mama nakapangalan at may pirma pa niya. Kung wala ho kayong pambayad, ma'am, pwede namang si Miss Esmeralda since siya ang ko. Ha? Anong ako? Teka nga, totoo ba ito? Wala kasi kami inuutang. Hindi pala utang ang mama ko. Wag ho kayong magalit sa akin, ma'am. Nagtatrabaho lang din ako. Ang sabi ng boss ko, kapag hindi nabayaran ngayon ng 100,000, ipakukulong kayo. Ilang buwan na itong walang bayad Paliwanag ng lalaki. Napatingin ako kay Mama. Nangingiyak-ngiyak na. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pwede bang makita ang boss nyo? Kasi paano napunta ang pirma namin dyan? May ID pa hindi nga kami umutang. Ani ko. Kailangan nyo nga hong bayaran. Hindi nga sabi namin. Hindi kami umutang. Teka. Napatingin kami kay Mama nang magsalita siya. Naaalala ko 5 months ago nang hingi ang kapatid mong si Gerald ng mga ID ko. Ang sabi niya para sa ayuda raw sa barangay. Siyempre gusto ko ng ayuda kahit ibinigay ko. Pinapirma niya pa ako ron, anak. Nanlumo ako. At paano naman siya nakakuha ng ID ko, ma? Nangutang siya ng 100,000. Tanong ko. Halos pumutok ang ulo ko sa init ng galit. Hindi ko alam, anak. Alam mo naman yung kapatid mo. Baka pinangsugal niya. Nagtangis ang bagang ko. At halos malalagasan ako ng buhok sa narinig. Sir, pwede bang bumalik kayo sa susunod? Kailangan ko munang makausap ang kapatid ko kasi mukhang siyang umutang niyan. Ayos lang ba? Sinusubukan kong kalmahin ang sarili ko. O sige, sasabihin ko kay boss ang gusto nyo. Basta pagbalik ko dapat bayad na ha. Sagot ng lalaki habang naglabas ng calling card. Kapag may tanong kayo, direkta nyo na lang tawagan ng boss ko. Ginagawa ko lang naman po ang trabaho ko, ma'am. Dagdag niya. Problema namin ngayon ang 100K na yon. Ang cheque kasi na ibinigay ni Madam ay nagastos ko na sa pagkuha ng mga requirements at sa bahay na rin. Ngayon, haharapin ko pa ang kapatid kong magalitin. Paniguradong wala siyang pambayad kaya't kami ang sinisingil.
Gerald, mag-usap nga tayo. Bungad ko nang makauwi siya. Amoy na amoy pa ang alak mula sa kanyang bibig. Ano na naman? Nilapag ko sa harapan niyang papeles na ibinigay ng lalaki kanina. Nilakihan niya ang mata niya para makita to. Anong Napahampas ako. Ikaw ang gumawa nito, no? Dinamay mo pa kami sa utang mo? Na para bang may matinukang trabaho? Aba, wag mo ko sinisigawan ah. Mas matanda pa rin ako sa'yo. Kuya mo ko. Walang kwentang kuya. Bayaran mo yan. Sigaw ko. Halos umalulong na sa galit. Ang sabi ng nagpautang sa akin, hindi ko na kailangang bayaran yan kasi pakakasalan mo naman daw siya. Magiging pamilya na raw kami. Parehas kaming napasinghap ni Mama. Ano? Tanong ni Mama. Halos hindi makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? Kanino ka nang utang? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Hindi ko nga kilala. Basta't nakausap ko lang sa online. Sinabi niya na papautangin niya ako ng 100,000. Hindi raw siya maniningil. Naniningil na nga. At kapag hindi nagbayad, ipapakulong kami ni Mama. Sigaw ko. Halos maiyak na. Hinawakan ni Gerald ang braso ko. Hindi kayo makukulong kasi pakakasalan mo siya. Matanda ka na rin naman, Esmeralda. Iahon mo sa hirap ang pamilya natin. Nasampal ni Mama si Gerald. Napahagulgol na lamang ako sa gulat. Umalis si Gerald sa bahay. Hinampas pang pinto bago tuluyang umalis. Sumikip ang dibdib ko sa problemang dumating sa buhay namin. Malapit na sana ako sa inaasam-asam kong buhay. Pero heto't pagsubok muli ang dumating. Nanginginig na tinipa ko ang numerong ibinigay ng lalaking yon. At nang pinindot ang call, halos maubusan ako ng hininga. Ilang beses itong nagring bago ito sinagot. Walang boses akong narinig kaya't huminga ako ng malalim para akong magsalita. Hello? Good evening. This is Esmeralda. You called? Umawang ang labi ko nang marinig ang pamilyar na boses sa kabilang linya. Nagtangis ang aking bagang. Anthony? Kilalang kilala mo talaga ako ha? Hayop ka! Ano bang gusto mo? Marry me. Kahit ikaw na lang ang lalaki sa mundong to, hindi kita pakakasalan. Oh, that hurts. Pero kung ayaw mo naman, tatanggapin ko yon. Pero your mother will rot in jail. Mas lalo akong nanggigil. Ganyan ba ang klase ng paghihiganti mo? Bakit ko ba minahal ang isang katulad mo? Pinipilit ang sarili ayaw ko nga sa'yo. Doon ka sa kauri mo, mayaman. Binaba ko ang tawag na may sobrang kaba sa aking puso. Nagring muli ang phone ko, ngunit hindi ko ito sinagot. Napatingin na si Mama sa akin. Sino yun, anak? Wala po, Ma. Huwag ka mag-alala. Masusolusyonan to. Bala kong puntahan si Anthony dalang papeles na ibinigay sa amin ng lalaking yon. Kaso, kinaumagahan, nagising na lang kami na may pulis sa labas at hinahanap ang mama ko. Bakit po? May warrant of arrest po kami para sa kanya. Sagot ng isa sa mga pulis. Namilog ang mga mata ko. Sa kasong estapa po. Dagdag pa niya. Ha? Teka lang sir, anong estafa? Bakit humantong sa ganito? Nakatingin na ang mga kapitbahay sa amin, halatang nakikichismis. Nang akma silang papasok, hinarang ko ang kamay ko. Huwag kayong pumasok. Wala kaming ginagawang masama. Walang ginagawang masama si Mama. Pero tinulak ako ng isang pulis, kaya't natumba ako sa sahig at nasugatan pang kamay ko. Narinig kong sigaw ni Mama mula sa loob, kaya't agad akong napatayo. Wala akong kasalanan, sir. Maawa kayo sa akin. Iyak ni Mama habang nakikita ko siyang pinoposasan. Naluha na ako sa nangyari. Wala akong magawa kung hindi ang tanawin si Mama na dinala na ng mga pulis. Agad akong sumugod sa bahay ng mga Montemayor. Kita ko ang gulat sa kanilang mga mata. Pati ang security guard ay nagulat din. Kaya't hindi na nila ako naharangan. Teka lang, Esmeralda! Mabilis ang lakad ko. Nakita ko si Madam sa garden, nagkakape. Naibugan niyang inumin nang makita ko. What are you doing here? Nasaan po si Anthony? Hindi makapaghintay kong tanong. Aba,
Hindi pa ba sapat ang perang ibinigay ko sa'yo? Sabihin mo nga sa anak mo, madam, kung bakit siya ganyan. Pinakulong niya yung mama ko. Kinasuhan ng estafa. Ayoko nga sa kanya eh. Sigaw ko, halos maiyak na. Napatayo siya mula sa pagkakaupo. Ang feeling mo naman, iha? Hindi ako feeling kasi yun ang totoo. Sinisira niya ang buhay ko para sa sariling interes niya. Itali mo yung anak mo, please. Gusto ko lang mamuhay ng normal. Sigaw ko, puno ng galit at desperasyon. Hindi siya nakapagsalita. Lumingon ako sa entrance ng bahay nang lumabas si Anthony. Agad ko siyang nilapitan at sasampalin ko na sana nang masalo niya ang kamay ko. Ganon din ang kabilang kamay ko. Anthony! What's the meaning of this? Ano itong sinasabi niya? Walang hiya ka! Sigaw ko sa kanya at nagpumigla sa kanyang hawak. Napangiwi pa ako dahil sa sugat sa kamay ko. Napansin niya ito kaya't sinilip niya. Ba't ka nasugatan? Bitawan mo ko! Tell me. Bakit mo pa ba tinatanong? Dahil to sa pulis na kumuha sa mama ko. Hayop ka talaga. Napakawalang hiya mo. Lumuha na ako sa harapan niya. Guards! Paalisin niyo na ang babaeng to. Ani madam. Pero hindi nagawa ng guards nang biglang binuhat ako ni Anthony. Parang bagong kasal. Anthony! Let's talk. Ibaba mo ako. Akala mo napatawad na kita sa ginawa mo. Ibaba mo ako! Umalingaw-ngaw ang sigaw ko sa loob ng bahay. Nakita pa nga kami ni Rika na tahimik lang sanang nagtatrabaho sa sala. Napatakip siya sa bibig nang makita ko. Nang dumating kami sa kwarto niya, itinapon niya ako sa kama at sinarang pinto. Agad akong bumangon pa upo sa kama at si Anthony may kinuha siya sa drawer. First aid kit to. Bumalik siya sa akin at puwersahang kinuha ang kamay ko para gamutin. Napakawalang hiya mo talaga. Stay still. Ano bang nagawa ko para gawin mo to sa akin? Bakit hindi mo nalang sundin ang pamilya mo? Hayaan mo na lang ako. Nang natapos niya akong gamutin, iniwan niya muli ako sa kama at may kinuha sa lamesa. Isa itong dokumento na nilapag niya sa aking hita, kasama ang ballpen. Sign it. Iuurong ko ang kaso sa mama mo. Utos niya. Nagbaba ako ng tingin sa dokumento. Nanlaki ang mata ko nang makita kong marriage contract to. Sign it, Esmeralda. Tiningnan ko siya. Pilit kumukuha ng lakas ng loob. Paano kung ayoko? Well, mananatili ang mama mo sa kulungan. Anya na parang wala man lang bahid ng konsensya. Hayop ka talaga! Hindi kita mapapatawad! Sigaw ko. Sa galit ko'y pinirmahan ko ito at isinampal ko ang papel sa mukha niya. Natawa siya at tila panalo siya sa kanyang laro. Sige lang Esmeralda, sampalin mo ko lagi. Basta, wag mo na akong itulak ulit. Ibibigay ko ang lahat sa'yo. Walang labis, walang kulang. Iniurong ni Anthony ang kaso laban kay mama. Naiuwi siya sa amin at sobrang pag-iyak niya. Si Gerald na nandito na rin ay guilty na guilty. Gusto ko siyang kumprontahin pero wala na rin ako magagawa kasi nangyari na. Pumayag na ako kay Anthony at mukhang hindi na matutuloy ang pagpunta ko sa Japan. Anong ginawa mo, anak? Magpapakasal ka sa hindi mo kilalang lalaki? Sino bang lalaking yan? Habang buhay ko siyang kamumuhian. Sabi ni mama na lumuluha pa rin. Kinagat kong ibabang labi ko. Hindi nila alam ang tungkol sa amin ni Anthony noon. Ang alam lang nila ay anak siya ng boss ko. Si Anthony Montemayor, sambit ko. Napasinghap si mama sa narinig. Montemayor? Yung anak ng amo mo? Tumango ako. Hindi siya makapaniwala. Akala ko'y mabait sila anak, pero bakit? Yun din ang pagkakaalala ko. Pero hindi. Hindi sila mabait, lalo na si Anthony. Kaya't nagtataka ako kung bakit ako nahulog sa kanya noon. Kung bakit sa lahat ng lalaking nagkaroon ng interes sa akin, siyang nabigyan ko ng pansin. Hindi ko nalang sinagot si mama at hinayaan ko siyang lumuha sa aking bisig. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Anthony's point of view. Agad kong pinarehistro ang marriage contract namin ni Esmeralda. Hindi ko na pinatagal dahil baka magkaroon pa ng aberya. Si mama'y gulat na gulat pa rin lalo na nang malaman niyang pinapirma ko sa Esmeralda.
Ramdam ko ng gigil niya. Baliw ka na anak. Hindi kita pinauwi dito para lokohin mo ako ng ganito. Pinauwi kita para pakasalan ng babaeng irereto ko sa'yo. Hindi ang... Napapikit siya bago nagpatuloy. Hindi ang kasambahay na yun. Ano na lang sasabihin ng mga tao ha? Na pumapatol ka sa mas mababa sa iyo? Kung ayaw mo sa gusto ko, manahimik ka na lang mama. Malamig kong sabi. Ang importante, umuwi ako at may magmamanage na sa kumpanya, di ba? Anak! Gusto ko si Esmeralda. Ipagpapatuloy ko ang relasyon naming naudlot noon. Kahit ayaw niya sa akin ngayon, alam kong bibigay rin siya at mamahalin ako ulit. Anak, gagamitin ka lang nun. Tinanggap niya nga yung perang. Kahit ubusin niya pang pera ko mama, ayos lang. Nanlumo si mama sa narinig. Wala namang ibang dahilan kung bakit ako umuwi. Yun ay para maging aking muli si Esmeralda. Kaya nang sinabi ni mama na uuwi ako kapag papayag akong magpakasal sa babae, pumayag agad ako. Kahit ang totoo, wala akong balak magpakasal sa gusto niyang babae. Ginawa ko lang yon para makauwi at para makuha kong muli si Esmeralda. Alam kong mali ang ginawa ko pero kung hindi ako kikilos, walang mangyayari. Hindi ko intensyon na lokohin ang kapatid ni Esmeralda sa pagpapahiram ng pera. Hindi ko rin intensyon na ikulong ang kanyang ina. Sadyang naging desperado na ako na kahit ipilit ko, mangyari lang kami. Wala nang magagawa si mama tungkol sa posisyon kasi para naman talaga yun sa akin. Kung ayaw niya dahil lang hindi niya ako kayang pasunurin, mapipilitan siyang ibigay ito sa pinsan kong wala namang plano sa buhay. Ayaw niya naman yun mangyari kasi si Bruce, nang minsan ang pinahawak, muntik nang malugi. Kaya't ayaw niyang si Bruce ang hahawak sa negosyo na nagmula pa sa butihin naming lolong na mayapa na. May sarili na akong negosyo at hindi ko na kailangan ng kumpanya. Pati ang mga kapatid ko ayaw rin sa posisyong nakalaan sa kanila dahil mas gusto nilang mag-focus sa sariling business nila. Kaya't wala rin siyang magagawa. Maibibigay pa rin niya sa akin ang balak niyang ipagdamot kasi wala na siyang choice. Walang gustong tumanggap sa posisyon kung hindi ako lang. Dito ka natitira magmula ngayon. Ani ko kay Esmeralda nang dinala ko siya sa bagong bili kong bahay. Mula sa araw na to, asawa na kita. Walang ekspresyon ng kanyang muka habang daladala ang maleta niya. Kung gusto mo, pwede rin ditong tumira ang mama mo. Ayaw niya. Pagputol niya sa akin. Huwag mo nang idadamay ang pamilya ko, okay? Naikasal na ako sa'yo. Ano pa bang gusto mo? Napatingin ako sa kanya. Naiintindihan ko ang panlalamig niya dahil sa ginawa ko. Pero babawi ako. Gagawin kong lahat para mapatawad niya ako at pati na rin ang pamilya niya. Sa unang araw niya sa bahay, ginawa ko talagang lahat para lang maasikaso siya. Mula sa pag-hire ng maraming kasambahay hanggang sa mga guards. Sinisiguro kong komportable at magandang buhay niya sa poder ko. Hindi kami iisa ng kwarto. Kahit papano, nire-respeto ko ang privacy niya. Lalo na ngayon na hindi pa kami okay. Sabay na tayong kumain. Ani ko nang silipin ko siya sa kwarto niya na nakahiga na. Wala pa siyang hapunan. Ikaw na lang, busog ako. Malamig niyang sabi. Bumuntong hininga ako. I'm sorry. Napabangon siya at nilingon ako. Talagang sorry ka talaga? Of course, I feel bad. Alam ko namang mali ang ginawa ko. Alam mo naman pala kaya kung talagang sorry ka, tigilan mo na to. May pangarap ako, Anthony. Hindi ba ako kasama sa pangarap mo? Natigilan siya. Tuluyan na akong pumasok sa kwarto para kumprontahin siya. 5 years ago you left me. You kissed that guy to hurt me, to push me away. Grabe ang sakit na ibinigay mo sa akin nang humalik ka sa iba. Akin lang dapat yung labi mo eh. Ako lang dapat ang humahalik dyan. Grabe ang pagtitiis ko nung nasa ibang bansa ako. Only to learn na ang hinalikan mo ay isang bakla. Wala akong ibang pangarap kundi ang makasama ka. I went to States para makapag-aral. Para pag uwi ko maibabalik kita sa akin. Pero kahit malapit ka na, ang layo mo pa rin. Ganun mo ba talaga kaayaw sa akin? Magagalit ang mama mo, ang pamilya mo. I don't care. Agad kong hinawakan ang kanyang kamay nang tuluyang nakalapit. I don't care, baby. I just want you in this lifetime.
Hindi ko kayang maikasal sa iba. Magalit sila pero wala na silang magagawa. You're now married to me. Hinalikan kong kanyang kamay at mapungay siyang tiningnan. I love you, Esmeralda. I'm sorry sa ginawa ko. Alam kong hindi sapat ang paghingi ko ng paumanhin para palambutin ang kanyang puso. Gagawin kong makakaya ko para maging deserving sa kanya. Kahit hindi kami madalas magpansinan, masaya pa rin ako na mairaos ang unang linggo bilang mag-asawa. Makita lang ang mukha niya, kumpleto ng araw ko. Kulang na lang ipa-billboard ko ang kanyang mukha o ipa-frame sa opisina ko sa kumpanya para sa tuwing magtatrabaho ako ron hindi ako mababadrip sa lahat. Dismayado pa rin si mama sa naging desisyon ko ngunit hinayaan niya na ako. Ang mahalaga naman, hindi ko pinababayaan ang importante sa kanya. Ang legacy ng pamilya namin. Ang kumpanya na hanggang ngayon ay patuloy pa rin umaangat kahit na sobrang dami na ng pinagdaanan nito. Anthony, nagmumukha kang desperado. Kay gwapo mong tao pero naghahabol ka sa isang muchacha. Natigil ako sa pagpili ng bulaklak dahil sa sinabi ng kaibigan kong si Levi's. Galing kami pareho sa kumpanya at ngayong tapos ng trabaho namin, sinamahan niya ako sa flower shop. Inis ko siyang binalingan. Will you just shut up? Natawa siya. Come on, man. Baliw ka na yata Kinalaban mo pa talagang sarili mong ina. Mana rin naman ako sa kanya She married a farmer. Ani ko, tukoy ko sa ama ko na wala na sa mundong ito. Kaya't bakit niya kailangang kalabanin ang gawain naman niya dati? Mas lalong natawa si Levi's. Kaya siguro ayaw niya kasi nga naranasan niya. Pero iba na ngayon. Kung noon nahila si mama sa pagkadukha ng aking ama, ako hindi. Nagmahal si mama ng isang farmer na walang maialok sa kanya kung hindi ang kanyang lupain. Kaya't bakit siya galit kung may dang gusto ko? Nagmana naman ako sa kanya. Sa lahat ng anak niya, ako lang ang nagmana sa kanya. Rebelde at nakukuha ang gusto. She should be proud kasi sa kanya ito nanggaling. Patuloy lang ang pagpili ko sa mga bulaklak nang makuha sa aking atensyon ng isang bouquet na pinaghalong pulat puting rosas. Napansin ng tindera ang pagka-interes ko kaya't lumapit siya. Maganda ho yan, sir, para sa taong balak mong bigyan. Kung gusto mong mag-sorry sa taong mahal mo, kung nanunuyo ka, ito ang perpektong bouquet. Really? Nanatili ang tingin ko sa bulaklak. Oho, sir. I'll buy this one. O, sige ho. Mangha akong tiningnan ni Levi's. Nakakabaliw sigurong pag-ibig. Ngumiti ako ng malaki habang papauwi. Somehow, I'm excited to see her reaction kung magugustuhan niya bang bulaklak na ito o hindi. O kung maiintindihan niya ba ang kahulugan ng bouquet na ibibigay ko. Pag-uwi ko, dumiretso agad ako sa ikalawang palapag. Kinatok ko ang kwarto niya bago ito buksan. Kaso, pagbukas ko, sobrang linis ng kwarto. Para bang walang nakatira. Esmeralda? Bumilis ang tibok ng puso ko at lumabas dalang bulaklak. Esmeralda! Napamura ako sa isip. Baka tumakas siya habang wala ako. Baka kinuha niyang pagkakataong to para makaalis. Shit, sana tinali ko na lamang siya. Pagbaba ko sa hagdanan, tinanong ko ang isang kasambahay. Nasaan ang asawa ko? Nagulat ang kasambahay ko sa tanong ko ngunit sinagot niya pa rin ang aking tanong. Nasa kusina po. Natigilan ako. Ha? Bumisita pong mama niya kaya nasa kusina po sila. Napalitan ng kaba ang pagkatarantang nararamdaman ko. Huminga ako ng malalim bago pumasok sa kusina. Nakita ko si Esmeralda nang ngiting-ngiti habang kausap ang kanyang ina. Pareho silang nakaharap sa stove. Mukhang may niluluto. Nilingon ko pang isang kasambahay at ibinigay ang bouquet. Itago mo muna ito. O sige po, sir. Pag-alis ng kasambahay, pinagmasdan ko sila. Malaki ang ngiti sa labi ni Esmeralda. Ngayon ko lang ulit nakita yon, kaya parang ayoko munang makaistorbo. Sana, sa susunod, para sa akin na ngiti na yon, gaya ng dati. Tumikim ako para mapansin nilang presensya ko. Magandang hapon po sa inyo. Napalingon sila sa akin. Kahit malamig ang tingin ng asawa ko, nagawa ko pa ring lumapit at magmano sa kanyang ina. Na ngayon ay may bahid ng takot sa akin. Nakagat kong ibabang labi ko kasi kasalanan ko naman to. Binisita ko lang ang anak ko. Sana ayos lang sa'yo.
Ani tita na hindi pa makatingin sa akin ng diretsyo. There's no problem at all. In fact, you can stay here as long as you want para may kasama po si Esmeralda. Tumango siya saka tinulungan ng asawa ko. And I'm sorry po sa nagawa ko. Ani ko na nagpatigil sa kanya. Alam ko na hindi na maibabalik ng sorry ko ang nangyari pero babawi po ako. Please, wag po kayong matakot sa akin. Napatingin na rin si tita sa akin. Naninimbang ang kanyang tingin. Ikaw ang bahala, iho. Pinanood ko ang paghahanda nila. Nakalimutan kong magaling nga palang magluto si Esmeralda. Naalala ko noon, pinaglulutuan niya ako at gusto kong matikman yun ulit. Pinagmasdan ko ang paglapag ni Esmeralda sa mga niluto nila. Amoy pa lang tumutunog ng sikmura ko. Anthony, kumain na tayo. Nabuhayan ako ng loob nang marinig yon mula kay Esmeralda. At agad umupo sa tabi niya. Tipid siyang ngumiti bago inasikaso ang kanyang ina. Pwede rin po kayong matulog dito, tita, para may kasama si Esmeralda sa kwarto niya. Sambit ko sa gitna ng pagkain. Hindi ba kayo magkatabi ng anak ko? Napasulyap muna ako kay Esmeralda bago sumagot. Hindi po. Kung ganon, sa kwarto ni Esmeralda akong matutulog. Para siya sa kwarto mo matutulog. Mama! Saway ni Esmeralda. Mag-asawa na kayo, iha? Ang pangit namang tingnan na nag-iisa kayo ng bahay pero magkaibang kwarto. Mag-asawa kayo, hindi housemate. Kahit ramdam kong ayaw ni tita sa akin para sa anak niya, isa pa rin siya sa dahilan kung bakit makakasama ko si Esmeralda sa iisang kwarto ngayon. Kaya't nagkaroon ako ng pagkakataong ibigay sa kanya ang bouquet. Nagulat siya sa biglaan kong pagbigay. Kanina sana yan. Sana magustuhan mo. Gulat pa rin siya ngunit tinanggap niya. Thank you. At saka eto, may ibinigay pa ako sa kanya. Nanlaki ang mata niya sa bagong bigay ko. Ticket to Japan. Alam kong hindi ka nakapunta dahil sa akin. Kasi pinilit kita sa kasalang ito. Gusto kong maranasan mong makapunta ron bilang turista. Hindi naman para magtrabaho. Hindi ko yata matatanggap to. Ticket please. Isang buwang bakasyon yan. 2 ticket. Pwede mo pang isama ang mama mo. Napatingin siya sa akin. Hindi ka sasama? I don't think it will be nice to come with you. Mas maganda kung kayo lang. So, you will enjoy. Hindi ito pang guilt trip. Talagang gusto kong mag-enjoy siya. Hindi na rin naman ako dapat mag-alala dahil asawa ko na siya. Uuwi at uuwi pa rin siya sa akin kahit anong mangyari. Hindi ako natulog sa tabi niya. Bilang respeto, sa couch ako natulog. Ayokong mas lalong lumayo ang loob niya sa akin, kaya't hindi muna ako lumapit. Kaso masakit ang likod ko sa couch, kaya hindi ako makatulog. Parang wala akong tulog ngayong gabi. Parang parusa lang ito eh. Anthony! Nanindig ang balahibo ko nang marinig kong binanggit niya ang pangalan ko. Bumangon ako mula sa couch at bumaling sa kanya. Nakaupo na siya sa kama. Bakit? Pwede ka namang tumabi sa akin. Malaki naman yung kama. Is it okay with you? Oo, okay lang. At saka siya umusog. Bumuntong hininga ako at lumapit sa kama. Kita ko na nag-iwas siya ng tingin at humiga patagilid. Kinagat kong ibabang labi ko at humiga na rin. Good night, Esmeralda. Hindi siya sumagot. Napangiti lang ako bago pinikit ang aking mga mata. Esmeralda's point of view. Hindi ako nakatulog sa gabing yon. Gising na gising kasi ang diwa ko nang hinayaan kong tumabi si Anthony sa akin. Kahit malaking kama, hindi pa rin mapakali ang puso ko. Kahit malayo kami, nagkaroon pa rin yun ng epekto sa akin. Kaya kinaumagahan, palagi akong humihikab at napansin yun ni Mama sa gitna ng aming pag-aalmusal. Bakit? Wala ka bang maayos na tulog? Wala, Ma. Tanging sagot ko dahil alam ko kasi kung saan tutungo ang usaping ito. Hindi ka ba komportable sa asawa mo? Tanong niya. Ramdam ko ang lungkot sa kanyang boses. Anak, alam kong nahihirapan ka na. Kasalanan ko ito eh. Mas gugustuhin ko pang makulong kesa makita kang ganito. Sabihin mo sa akin kung pinapahirapan ka ng lalaking yun. Hindi niya ako pinapahirapan, Ma. Sa katunayan nga bumabawi siya sa akin.
Nagsusorry din siya sa mga nagawa niya. Ayokong magsinungaling. Hindi naman ako pinapahirapan ni Anthony. Sa katunayan pa nga, hindi niya rin pinipilit ang sarili niya sa akin. Kinakausap niya ako pero kapag ramdam niya na ayoko, hindi niya ako pinipilit. Kabaliktaran yun sa lahat ng iniisip ko nang sapilitan kong pinirmahan ng marriage contract. Sinabi niya bang dahilan kung bakit niya nagawa yun, iha? Baka matauhan din siya. Napatingin ako kay mama. Naghintay siya sa sagot ko kasi wala talaga siyang ideya. Sabi niya, mahal niya ako. Umawa ang labi ni mama. Ha? Paano nangyari yun? Kinagat kong ibabang labi ko. Boyfriend ko siya dati, mama. Nalaglag ang panga ni mama. Bago siya umalis papuntang US, boyfriend ko siya noon. Napatakip si mama sa kanyang bibig. Diyos ko anak, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasi sikreto lang po yun dati. Hiwalay na nga kami, mama. Natahimik siyang sandali. At saka, binigyan niya ako ng 2 ticket kagabi. Ticket papuntang Japan. Ang sabi niya pwede raw akong magbakasyon ng 1 buwan sa Japan. 2 ticket kasi sa'yo raw ang isa. Hindi ba siya sasama? Tanong ni mama. Umiling ako. Hindi. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ko. Anak, mas maganda kung kayo na lang ang pupunta. Hindi ako sanay na sumakay ng eroplano. At ikaw na rin naman ang nagsabi. Boyfriend mo siya dati. Dati yun, ma. Alam ko. Pero mag-asawa na kayo. Kahit napilitan ka man o hindi, mas maganda kung kayong magkasama para makapag-usap kayo ng maayos. Para linawin ang lahat. Ma, muntik ka na niyang pinakulong. Tingin mo gusto kong makasamang. Asawa mo pa rin siya, anak. Ayokong mabuhay ka ng may galit sa puso. Ayokong magtanim ng galit. Asawa mo pa rin siya, okay? Kaya't ibigay mo na to sa kanya. Malay mo magiging masaya pala ang relasyon ninyo. Hindi ko alam kung paanong sasabihin kay Anthony. Parang ako pang mag-aaya sa kanya na mag-Japan. Naramdaman ko ang init ng pisngi ko. Pwede namang ako lang, di ba? Hindi ko yata kakayanin ko siyang kasama ko. Pero ano magagawa ko? Asawa ko na siya. Pumirma ako at nakarehistro na bilang Esmeralda Montemayor. Nang magkaroon ako ng lakas ng loob, nagtungo ako sa opisina ni Anthony dito sa bahay. Nakakunot ang noo niya habang nakatutok sa screen. Hindi niya napansin ang pagpasok ko. Kaya tumikhim ako at tinawag ang pangalan niya. Anthony. Nag-angat siya ng tingin. Esmeralda? Why? Is there a problem? Napalunok ako bago inilabag sa desk niya ang isang ticket. Kumunot ang noo niya. Gusto kong sumama ka sa akin sa Japan. Sabi ko't napalunok muli. Ayaw kasing sumama ni mama. At hindi rin maganda na ako lang mag-isa. Are you sure? Tumango ako. Oo, kung hindi ka busy. Hindi ako busy. Wika niya kahit halatang busy siya. O sige. Sabi ko't umatras na kaso nagsalita pa siya. Esmeralda. Bakit? Tiningnan niya ako sa mga mata. I love you. Parang sumabog ang puso ko sa narinig. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ako nakasagot, kaya't natawa siya. You may go now. 1 linggo lamang na natili si mama sa bahay bago siya umuwi. Kailangan niya na ring samahan si Gerald sa bahay na mukhang magtitino na. Nalaman ko kasi kay mama na may matino na itong trabaho. Mukhang bumabawi nga raw si Gerald dahil sa ginawa niya. Kita ko ang takot niya nung malamang kinuha si mama ng mga pulis. Dumating ang araw na aalis kami. 1 buwan kami sa Japan. Hindi ko maiwasang kabahan at ma-excite. First time ko doon bilang turista. Are you excited? Napatingin ako sa kanya. Oo, ako rin. Excited and happy. Bumilis ang tibok ng puso ko nang ngumiti siya. Bakit? Because you invited me to Japan. Nataranta ako. Huh? Hindi Ikaw nga ang nagbigay nito. Napasinghap ako nang hawakan niya ang kamay ko. Kahit na, you still invited me. I'm happy, Esmeralda. Let's enjoy Japan.
Nang makarating kami, ibang hangin ang aking nalanghap. Napansin kong lamig dahil winter season. Gusto kong umiyak sa saya dahil nakarating ako rito. Ang sarap sa pakiramdam. Gagala tayo sa mga magagandang lugar dito. Sabihin mo rin ang mga gusto mong bilhin. Bibili natin. Iyon ang wika ni Anthony nang nasa Japanese restaurant kami. Sobrang kapal ng suot namin dahil sa ginaw at may snow pa sa labas. Walang pawi ang pagngiti ko kahit may problema sa pagitan namin ni Anthony. Para ko itong nakalimutan nang nandito na kami. Hindi ako marunong gumamit ng chopstick. May kutsara naman silang pinoprovide pero gusto kong matuto. Kukunin ko sana ang sushi gamit ang chopstick kaso nahulog lang ito sa pinggan. Napasimangot ako at gusto nalang tigilan to. I'll teach you. Napatingin ako kay Anthony na ngayon ay umalis sa kanyang kinauupuan para lang lapitan ako. Hinawakan niya ang kanang kamay ko at itinuro kung paano gagamitin to. Halos hindi ako makahinga sa kanyang ginawa. Ganyan. Iginiya niya ang chopstick ko sa pagkain. Ganyan. Ang hirap pala. Anikot nagkatinginan kami. Oo, mahirap lang sa simula. Pag palagi mong ginagamit, masasanay ka rin. 1 month tayo rito sa Japan, kaya masasanay ka rin yan. Hindi dinala ni Anthony ang trabaho niya rito sa Japan. Sobrang attentive niya sa akin na para bang ako lang ang mundo niya. Kapag may tumatawag sa kanya, sinasabi niya na nasa bakasyon siya, kaya dapat hindi siya ginagambala. Hindi mo ba dala yung laptop mo? Tanong ko nang nasa sala kami ng hotel kung saan kami nagstay. We are on our vacation, Esmeralda. Hindi ko dinadala ang trabaho ko sa bakasyon. Napatango ako. Bakit? Wala naman. Akala ko magtatrabaho ka sa gabi. I won't do that, Esmeralda. Especially now that I'm with you. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa kanya. Why don't we watch a movie? Magluluto ako ng popcorn for us. What do you wanna watch? Tumabi siya sa akin at nagkatinginan kami. Biglang nagkaroon ng tensyon sa pagitan namin. Hindi ako sanay manood ng palabas eh. Then, shall we kiss? Napasinghap ako. The last man who kissed your lips is a gay, Esmeralda. Ayoko na siyang huli mong maalala. Anthony. Bakit mahal mo pa rin ako? Sinaktan kita, di ba? Hinalikan ko si Jericho para itulak ang palayo. Para makaalis ka. Para hindi mo piliin ang isang katulad ko. Ngayon, pinaglaban mo pa ako sa pamilya mo. Tingin mo ba, worth it ako sa laban? Tingin mo. Shh. Nilagay niyang hindi turo niya sa tapat ng aking labi. You're worth risking for, Esmeralda. Wala akong ibang pipiliin kung hindi ikaw. I forgive you for pushing me away. And I will always come back to you kahit ano pang gawin mo. At napapikit ako nang humalik siya sa labi. Nung una, mababaw lamang yon ngunit nang magtagal. Nang gumapang ang kanyang kamay sa aking likod, naging malalim ito at mas naging intense ang labanan ng aming mga labi. Hanggang sa hiniga niya ako sa inuupuan kong sofa at nagkatinginan kami. This will be our honeymoon, Esmeralda. Tumango ako at napahaplos sa kanyang muka. Oo, Anthony. At sinakop niyang muli ang buong pagkatao ko. Marami kaming pinuntahan ni Anthony. Matapos naming magkaayos, iginala niya ako sa mga alam niyang destinasyon dito sa Japan. Nagtungo kami sa Disneyland at doon ko unang nakita ang batang bersyon niya na masayahin, makulit at walang iniintinding negosyo o responsibilidad. Ayaw mo ba talaga ng roller coaster? Tanong niya habang nakapila kami. Ayoko. Sagot ko agad. Ngumiti siya. Trust me. Yan na naman tayo sa trust me eh. Pero sa huli, sumakay pa rin ako. Sa kalagitnaan ng biyahe, napasigaw ako at napakapit sa braso niya. Pagkababa namin nanginginig pa ang tuhod ko habang siya naman ay tawa ng tawa. Bukod sa Tokyo Disneyland, nagtungo rin kami sa Kyoto. May mga magagandang tanawin din doon at nakasakay ako ng tren nila. Nakita ko na rin sa unang pagkakataon ang Mount Fuji. Sobrang ganda nito sa personal at paulit-ulit ako nagpa-picture kay Anthony kahit sobrang layo nito. Sa loob ng 1 buwan, wala akong nadala kung hindi ang sayang alaala sa Japan. Hindi lang yon,
Nagkaroon din ako ng pagkakataong makilatis muli si Anthony. Nagkaroon muli ako ng pagkakataong makilala siya. At kung sincero nga ba siya sa akin, na kahit sobrang pangit ng simula ng aming buhay mag-asawa, umaasa ako na iba ang magiging resulta. Na magiging masaya ako sa piling niya kung susubukan ko ring tanggapin ang pagmamahal niya. Mabubuntis ka na, panigurado. Bulong niya sa tenga ko ngayong nasa bathtub kami. Nasa likuran ko siya at ang aking katawan, nakakulong sa kanyang mahabang binti. Parehas kaming hubad habang nakalublob sa tubig. Hinalikan niya ang aking balikat. Magkakaroon na tayo ng sarili nating pamilya, Esmeralda. Tatanggapin kaya tayo ng mama mo? Ani ko, may bahid na ka ba sa tanong ko? Wala na siyang magagawa. You're now married to me. At hindi na yun magbabago pa ng kahit na sino. Walang makakapagpahiwalay sa ating dalawa. Pinanghawakan ko ang sinabi ni Anthony sa akin. Doon ko na kumpirma na mahal ko pa rin talaga siya. Na kahit galit ako sa ginawa niya, natunaw pa rin to ng aking pagmamahal. Kaya nang umuwi kami matapos ang isang buwan sa Japan, malaking ipinagbago ng aming relasyon. Tuluyan ko nang tinanggap na asawa ko na talaga siya. Na hindi lang ako tanggap ng kanyang pagmamahal, kung hindi dapat ko rin siyang suklian. Ang dami mo namang pictures, anak. Ani mama nang ipakita ko sa kanyang photo album na ginawa ko nang nakauwi kami sa Pilipinas. Ang saya mo sa mga litrato. Oo mama, si Anthony ang kumuha ng lahat ng yan. Ginala niya ako sa maraming lugar sa Japan. Ngising-ngisi kong sabi. Aba, ang saya mo na anak. Mukhang pinasaya ka nga ng asawa mo. Maayos na ba kayo? Kagatlabi akong tumango na nagpangiti kay mama. Mabuti naman. Masaya ako basta't masaya ka anak. Susuportahan kita kung saan ka masaya. May mga regalo na natanggap si mama mula kay Anthony. Sa dami ng pasalubong na binili niya, pati ang mga kasambahay na bigyan din. Pinili ko na lang na maging masaya kasama siya. Yun naman ang mahalaga para mas maging mabuti ang pagsasama namin kaysa manatili sa nakaraang matagal nang tapos. Isang umaga, nagising akong wala na si Anthony sa tabi ko. Bumangon ako saka bumaba ng palapag para magtanong. Nakita kong isang kasambahay na nakaharap sa kortina. Lumapit ako para tanungin siya. Hello? Napatalon siya sa sobrang gulat at nang malingan niya ako. Sobrang higpit ng hawak niya sa kanyang phone. Nakaramdam ako ng pag-aalala dahil para siyang pinagpapawisan. Ayos ka lang ba? Opo, ayos lang ako. Bakit po? Nakita mo ba yung asawa ko? Bago pa niya ako masagot, tumunog ang phone ko. Nang silipin ko kung sinong tumatawag, napangiti ako. Huwag na pala, tumawag na siya. Magpahinga ka kung pagod ka ha. Tumango siya. Sige po ma'am. Ngumiti ako sa kanya bago umakyat muling pabalik sa kwarto ko at sinagot ang kanyang tawag. Hello? I missed you. Nanindig ang balahibo ko sa kanyang ibinungad. Kung maka-I miss you ka naman dyan, parang hindi tayo magkatabi gabi-gabi ah. Natawa siya. Is it wrong to miss my wife? Napaupo ako sa kama. Nasaan ka ba ngayon? Ang aga mo yatang umalis. May bibilihin lang ako, babalik agad ako. I'm sorry, hindi ako nakapagpaalam. Sobrang sarap kasi ng tulog mo eh. Ayaw na kitang gisingin. Napangiti ako. O siya, mag-focus ka na muna dyan sa pagbili dyan. I love you, mahal. Uminit ang pisngi ko. I love you too. Nagpagulong-gulong na lamang ako sa kama matapos ang tawag at napangiti. Ang sarap muli ng umaga ko, lalo na ngayong maayos na kami. Iba talagang nagagawa ng Japan. Habang wala pa si Anthony, naisipan kong bumaba para paghandaan siya ng agahan. Kahit may cook naman kami, gusto ko pa rin siyang paglutuan. Kaso, pagbaba ko pa lang ng hagdan, nanghina ang aking mga binti nang makita kong kasambahay na kausap ko kaninang nakabulagta sa sahig. Bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba. Nang may dugong lumabas mula sa katawan ng nakahandusay na kasambahay, napasigaw ako sa taranta at takot. Muntik na akong dumula sa hagdan. Asawa ka ni Anthony? Namutla ako nang makita kong isang lalaking nakamaskara. May hawak siyang barel at pinaikot-ikot niya ito na para bang laruan to.
Nagpalingalinga ako para tingnan kung may tao ba pero wala. Tumakbo na sila. Sino ka? Anong kailangan mo? Bakit siya duguan? Espiyo ko siya at pinatay ko siya dahil hindi niya nagawa ang gusto ko. Magpapakilala ako sa iyo, Binibini. Tinanggal niya ang kanyang maskara at namukaan ko siya agad. Base sa reaksyon mo, mukhang nakilala mo agad ako. Ako si Bruce, pinsan ni Anthony. Bakit pa siya nagpakilala? Magkakilala talaga kami. Bakit ganyan ang linyahan niya? Hindi niya ba ako kilala o nasisiraan na talaga siya ng bait? Anong kailangan mo? Asawa ka ba ni Anthony? Oo, asawa niya ako. Magaling. Mukhang magagamit kita. Halika rito. Napaatras ako sa kanyang sinabi at tumakbo sa ikalawang palapag. Napasigaw ako nang pinutok niya ang baril. Dumiretso ako sa kwarto ko at nilakto. Agad kong tinawagan si Anthony. Cannot be reached. Napaigtad ako nang kumalabog ang pinto. Hindi pa rin sumasagot si Anthony kaya't hindi ko na ipinilit. Buksan mo to, miss. Kailangan lang kita para mapababa si Anthony sa pwesto niya. After all, hindi siya tumupad sa usapan. Isang mutsachang pinakasalan niya. Lumabas ako sa balkoniya ng kwarto at nang tingnan ko ang ibaba, nakahandusay na rin ang mga guards. Namutla ako. Ano nang gagawin ko? Nanginginig ang kamay ko habang dinadayal ang numero ni Mama. Pero pati siya hindi sumasagot. Kaya wala akong choice kung hindi tawagan si Madam. Agad tong sumagot. Hello? Madam, si Esmeralda to. Aba, may gana ka pa talagang tumawag sa akin matapos mong landiin ang anak ko? Tulungan mo ko please. Nandito si Bruce. Pinatay niya ang isang maid at ang mga guards. Ano sinasabi mo? Gumagawa ka ba ng drama para kalimutan kong ginawa mo? Hindi po. Nagsasabi ako ng totoo. Wala si Anthony ngayon dito. Shut up! Don't call me with your nonsense. At binabaan niya ako ng tawag. Nahulog ko ang phone ko sa gulat nang tuluyang nasira ni Bruce ang pinto. Nagngising aso siya nang makita niya ako sa balkoniya. Wala ka ng kawala. Halika rito. Kailangan ko lang tulong mo. Paniguradong bababa si Anthony sa pwesto niya para sa'yo. Banta niya. Nanginginig ako sa takot. Ramdam ko na ang sitwasyon ay kritikal. Wala nang ibang tao sa paligid at kailangan kong mag-isip agad para makaligtas. Humigpit ang hawak ko sa railings. Nanginginig ang buong katawan ko. Nagkakamali ka. Kahit papatayin mo ako, hindi isasakripisyo ni Anthony ang pinaghirapan ng pamilya niya. Sigaw ko. Punong-puno ng tapang kahit ramdam ko ang takot sa puso ko. Bakit ako magkakamali, Esmeralda? Baliw na baliw ang isang Anthony sa'yo. Kaya mo nga ako hindi sinagot, di ba? Kasi siyang pangarap mo noon pa man. Malupit siyang tao, Esmeralda. Narinig ko nga ginawa niya sa mama mo na muntik pa niyang pinakulong eh. Why not help me? Maghiganti tayo sa kanya. Ibaba natin siya. Umiling ako sa kanya. Hindi ko gagawin yun. Gagawin mo yun. Nataranta ako nang lumapit siya sa akin. Kaya't bago pa man niya ako tuluyang mahawakan, gumawa ako ng desisyon. Isang desisyon na maaaring magpakitil ng aking buhay. Tumalon ako mula sa balkoniya. Alam kong nasa ibaba ang swimming pool. Bumagsak ako sa tubig. Sa sobrang lakas ng impact, nabangga ang ulo ko sa tiles ng swimming pool. Napasinghap ako at napasukan ng tubig ang aking bibig. Iyon ang huli kong naaalala bago dumilim ang paligid ko. Anthony's point of view. Maraming salamat ho, sir. Anang tandera matapos kong bumili sa kanya ng bulaklak. Medyo nainis pa ako dahil walang signal ang phone ko rito. Hindi ko magawang tawagang muli si Esmeralda. Bumalik ako sa kotse ko at nilapag sa passenger seat ang bulaklak. Tiningnan ko ang phone ko at nang magkaroon ng signal, isang tawag ang dumating. Sinagot ko ito't pinandar na ang kotse ko. Hello? Sir, kami po ito. Wala kami sa bahay, sir eh. Pumasok ang pinsan mo doon. Ha? Pinatay niya ang isang kasambahay, sir. Hinahanap ka ho niya. Namilog ang aking mga mata. Ang asawa ko? Hindi ko alam, sir eh. Natakot na talaga kami ng sobra kay Sir Bruce. Nagpaputok ho siya ng barel. Kahit napatakbo kami palayo sa bahay. Nanlamig ako. Anong ginawa ni Bruce? May pinatay siya? Sinubukan kong tawagan ng aking asawa, ngunit hindi na niya sinasagot ang tawag.
Kaya't mabilis kong pinaharurot ang aking sasakyan pauwi sa bahay. Pagdating ko, may mga pulis at ambulansya na ron. May mga sugatan na guards at may nakatakip na tela sa isa sa mga katawan. Tanda na may namatay. Agad ko itong nilapitan kahit may sumigaw na sa akin. Binuksan ko ang tela at nakita kong wala ng buhay na kasambahay namin. Nanlamig ako. Sir, may bagong inilabas mula sa pool area. Hindi ito nakatakip ng tela kaya't nakilala ko kung sino ito. Esmeralda! Mabilis akong lumapit pero nahawakan ako ng isang pulis. Sir, huwag mo akong pigilan, that's my wife. Nadurog ang puso ko nang makita siyang walang malay. Sobrang putla ng muka at may dugo pa na sobrang presko sa ulo. Hindi nila ako tuluyang napigilan dahil nalapitan ko ang asawa ko. Esmeralda! Bumuhos ang luha sa aking mga mata. Ano nangyari sa'yo? How could he? Tumalon ho sa second floor. Wika nila bago nilagay si Esmeralda sa ambulance. Bitawan niyo ako! Hindi ko kasalanan yun! Tumalon siya! Tumalon siya! Narinig kong sigaw na walang tigil. Lumabas si Bruce sa bahay na ngayon ay nakaposas na at hawak ng mga pulis. Nang makita ko, napangiti siya. Gigil akong lumapit at sinuntok siya. Walang hiya ka! Sir! Natawa si Bruce. Mas walang hiya ka, Anthony. Kasalanan mo to kahit magdusa kang walang hiya ka. Kapag namatay si Esmeralda, kasalanan mo yun. Kasalanan mo. Yun ang sinabi niya bago siya ipinasok sa police car. Komato si Esmeralda. Yun ang resulta nang matingnan siya ng doktor. Napahagulgol ang kanyang ina habang ako'y natulala na lamang. May bali rin siya sa katawan kaya't delikadong kondisyon niya ngayon. Sa lahat ng nagawa ni Bruce, ito na yatang pinakamatindi. Hindi na siya makakawala kasi may napatay na siyang maid na utusan niya pala. Espiya niya sa akin. Hindi ko ma-imagine ang takot na naramdaman ni Esmeralda. Sinubukan niya pala akong tawagan at ang kanyang ina ngunit hindi kami sumagot. Matinding konsensyang nararamdaman ni tita dahil doon. Ngunit hindi lang naman kaming tinawagan niya. Bukod sa amin, tumawag din siya kay mama ngunit hindi niya tinulungan. Anak, ang akala ko'y nagbibiro lang siya. Wika ni mama nang magkausap kami. Hindi sana ito mangyayari kung tinulungan mo siya, mama. Ganun na ba talaga kalalim ang galit mo sa kanya? Hindi ka dapat sa kanya magalit. Dapat sa akin eh. Pinilit ko siya sa akin, mama. Napilitan siyang pakasalan ako. Ako ang nagpapasok sa kanya sa buhay ko. Kaya sa akin ka magalit, hindi sa kanya. I know, I'm sorry. I didn't know, anak. Hagulgol ni mama. Dahil lang sa posisyon, di ba? Sa kumpanya ni Lolo? Well, then I will step down from the position. Hindi ko rin naman kailangan ng kumpanya. Kung ikakapahamak lang din ng mahal ko sa buhay, I will step down. Si Bruce, sa kanyang inggit, nagawa ang lahat ng yun. Ngayon pagbabayaran niya ang ginawa niya. Mabubulok siya sa kulungan sa kanyang ginawa. Araw-araw kong hinihintay ang pagising ni Esmeralda. May mga bali siya na inoperahan. Pagising niya, baka kailangan muna niyang gumamit ng wheelchair bago makalakad. Araw-araw hindi ko inaalis ang sarili ko sa tabi ng kama niya. Pinagmamasdan ko ang bawat paghinga niya, bawat galaw ng mga daliri. May mga sinabi ang doktor na maaaring magkaroon ng amnesia pagising niya dahil nabagok ang ulo niya. Pero pinagdadasal ko pa rin na hindi mangyayari yun. Anak, umuwi ka muna at maligo. Ani mama nang bumisita siya. Sobrang haba na ng balbas mo. Hindi ko siya pinakinggan at nanatili lang ang tingin sa asawa ko. Anak, ano na lang ang sasabihin ni Esmeralda kapag nakita kang ganyan pagising niya? Masasaktan yun. Napaangat ako ng tingin kay mama. Kita ko na para siyang nag-iingat. Siguro, bumabawi siya ngayon kasi sa lahat ng anak niya, ako lang din ang may miserableng buhay dahil hindi suportado ang gusto ko. Ngayong may nangyaring masama sa asawa ko, biglang okay na. Biglang tanggap na nila. Magsasalita na sana ako nang makita kong gumalaw ang daliri ni Esmeralda. Namilog ang mata ko at agad nagtawag ng doktor. Hindi lang daliri ang gumalaw, pati na rin ang kanyang ulo hanggang sa unti-unti siyang dumilat. Esmeralda! Agad siyang tiningnan ng doktor. Maraming tinanong sa kanya. Kilala mo ba ang kaharap mo, iha? Napatingin sa akin si Esmeralda.
Kinabahan ako dahil baka hindi niya ako makilala. Anthony, Para akong nabunutan ng tinik sa aking puso. Bumuhos na ang luha sa aking mga mata at agad siyang niyakap ng mahigpit. Isang buwan siyang tulog bago tuluyang nagising at sobrang saya naming lahat na ibinalik siya sa amin. Hindi naging madali ang buhay ng asawa ko nang magising siya. Kinakailangan niya munang i-wheelchair dahil nga i-recover pa niya ang katawan niya. Sa gitna ng kanyang pagpapagaling, marami kaming bumawi sa kanya. Lalo na si mama na nangihingi ng kapatawaran sa asawa ko at sa akin. At mas piniling tanggapin siya para sa ikakabuti ng lahat. Ipinakilala ko na rin siya ng formal sa mga kapatid ko bilang asawa ko. Ganon din sa mga kakilala. Dahil sa nangyari, mas naging maingat ako. Takot akong umalis sa tabi niya dahil baka maulit muli. Bukod roon, nang makapaglakad na siya, lumipat din kami sa ibang lugar para mas secure ang kaligtasan ng asawa ko. Nagustuhan mo ba rito? Tanong ko sa asawa ko. Maganda ang lugar na napili namin. Simple ang bahay at sa harap. May malawak na lawan na may mga alagang hayop. Oo, nagustuhan ko. Inakbayan ko siya habang nakaupo kami sa may upuan sa may terrace. Bala kong pakasalan ka ulit. Ha? Di ba kasal na tayo? Gumuso ako. Gusto kong baguhin ang memorya mo. Pinilit lang kita, di ba? Natawa siya. Alam ko, pero hindi mo naman ako minaltrato. Mahal kita, Esmeralda. At gusto kong ayusin ang lahat. Para sa'yo, kaya sana tanggapin mo itong singsing na ito. Ipinakita ko sa kanya ang singsing. Ang ganda naman yan. Oo, para sa'yo. Kinuha kong kamay niya at hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Kasi sinuot ko na sa daliri niya. Parang pilit pa rin eh. Napipilitan ka pa rin ba? Hindi, Anthony. Mahal kita. At pakakasalan kitang muli. Napangiti kami sa isa't isa bago tinapos ang araw sa pamamagitan ng pagtagpo ng aming mga labi. Wakas.